Sa katunayan, mahigit 4,000 Pilipino ang umaalis ng bansa kada araw para maghanap ng mas magandang kinabukasan. Malayo sa gulo at kahirapan ng Pinas. Pero may ilan na hindi man lumaki rito, mas pinipiling manatili sa Pilipinas. Siya si Brian McClellan, born and raised sa Amerika. Graduate ng Ivy League University sa Pennsylvania. 5 taon na siyang andito sa Pilipinas. It's incredible how small the city really is, but how long it takes to get around in a car. We can go stop by my bike mechanic. He's got another one of my bikes. Mahilig si Brian magbisikleta. Pero ang sinasakyan niya, sarili niyang gawa. Ay, kapuso! Ay, kapuso! Yeah, these are the parts I designed and had made in Taipei. Ito. Yeah, you can see I had the hubs laser engraved here with Bambike. Bamboo bike o Bambike, mga bisikletang gawa sa kawayan ang negosyo ni Brian. Ito raw ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nananatili siya sa Pilipinas ngayon. I joke that I'm Balik Brian kasi, you know, I had visited here lang, but I wanted to really come to this country kasi yung studies ko were focused around sustainable development, working to eradicate poverty, and developing ecotourism. So doon sa US, medyo mas mahirap dyan, at saka may more of a need for that kind of work here dito sa Pilipinas. 7 ang regular na trabahador ni Brian sa Tarlac. Sila rin daw ang isang rason kung bakit pinili niyang manatili sa Pilipinas. The deciding factor for me was really when I could witness the impact that my work was having here. So through training yung mga employees ko, and then seeing their lives change by having regular income, and then also being able to introduce yung mga tao dito sa environmental experiences, and just realizing how Pilipino ako talaga. Ngunit hindi lang yon ang kanyang dahilan kung bakit siya tumira rito. And then also just fell in love with this place kasi it's like paradise here, and there's so much that I love about the country. Here, we have access to some of the most beautiful places on earth. Kaya ngayon, dual citizenship na ang hawak niya. After a while, I decided kailangan ko yun talaga kasi medyo mahal ang gastos for yung renewal ng visa. And Filipino ako by right kasi Filipino ang nanay ko. Mula nang maging Filipino citizen noong 2007, ilang beses na raw nakaboto si Brian sa Pilipinas. Pero nakakalito pa rin daw ang sistema rito. Medyo mahirap to fully understand everyone's platform kasi sobrang party lists. We have over 160 plus. So it's confusing to me how an informed political process can take place under these circumstances. Ganun pa man, nais pa rin daw niyang bumoto sa Mayo. It's important to me kasi I'm trying to run businesses. I'm a citizen of the Philippines. So by voting, I can help elect those who govern. Sa kabila ng trapiko, magulong politika at iba pang problema ng Pilipinas, halos wala akong narinig na reklamo kay Brian. Mas binabanggit pa niya ang mga positibong aspeto ng pamumuhay sa atin. Mga dahilan kung bakit siya naandito at naging Pilipino. At nalaman kong hindi siya nag-iisa.